Good morning everyone, welcome to our channel. It's 6:30 a.m. dito sa amin sa Tri-Cities, Washington. Temperature namin ngayon 1 degrees Celsius or 33 yata degrees Fahrenheit. So hindi na gaano maginaw. Yung wala nang snow, konti na lang. Mga pakonti-konti na lang yung nasa gilid. Yan. Tapos yung mga snowman yata to, ginawa ng mga bata. Yan yung mga pinaglalaroan ng mga bata. So yan na lang na. Yan, naging ice na. So yan lang ang mga snow na hindi pa natunaw. Wala pang tao kasi it's a work day. Tapos day off ko ngayon. So kahapon may trabaho. Ngayon day off na. So, mag-walking muna ako dito sa park malapit sa amin. So yun. Medyo foggy din. May umaga. Yan, para makita ko sa inyo. Medyo foggy. Yan. Pasikat na yung araw. So yun nga pala si Allison nandun sa bahay. Tapos he's preparing Jansoy for school. Pero nagluto na ako kasi I woke up mga 4:30 siguro or 5. Kasi early din ako natulog kagabi. Kasi pagod nga sa trabaho. So early natulog. And then early din nagising. So yan, naligpit na ko na yung mga dishes namin, nahugasan na, tapos nakapagluto na din ako ng breakfast namin. So dito lang muna ako maglakad-lakad, although medyo maginaw ng konti, pero wala na akong exercise kasi. So dito kasi pag palagi kang natatrabaho, maminsan-minsan nakakalimutan mo na talaga mag-exercise. And pag nakalimutan mo mag-exercise, yung mobility mo na decrease na. Palagi nang sumasakit yung katawan mo pag yung mobility mo mag-decrease. So kaya balik exercise muna tayo. Ay, hindi talaga ako magsasawang pakita sa inyo to. Yan. So yun nga, exercise muna tayo kahit konti lang. Tapos mamaya hatid namin si Jansoy sa school niya, drop off namin. So yun nga pala, panahon na ng pag-file ng tax dito sa US. So mamaya pupunta kami ng isang accountant. So usually kami lang nagpa-file ng tax namin. Specifically si Allison pala. Sa Allison lang nagpa-file ng tax namin. So yun. Pero ngayong year kasi i-include kasi namin tong kita namin sa YouTube. So income mo din yan, so dapat talaga i-include mo sa pag-file mo ng tax. So yun. And hindi pa namin alam kung ano ang process. So itong YouTube kasi
We're just a small channel. So, hindi malaki yung kita namin dito. No. Mas malaki pang gastos namin sa mga cameras namin, ng mga ginagamit namin kaysa kita. Ika nga, wala pang ROI or return of capital. Ano bang tawag pa dyan? Kalimutan ko na. So, wala pang ROI kasi nga, konti lang kita namin. Yun nga, ang purpose naman namin is to document or serve as a journal of our life since nagsige kami nag-migrate. So, kasi nga, naging YouTube partner na kami. So, we are earning, although minimal ang earnings namin. Pero, we are earning. And then, yun nga, ipafile namin sa tax namin. So, hindi pa namin alam kasi yan. Ang process talaga. So, yun nga, pupunta kami mamaya ng isang accountant dito para mag-guide kami kung ano talagang gagawin. And maybe next filing, kami na. Kasi alam na namin kung anong i-include or i-exclude sa mga nagagasto namin sa pagbablog namin. So, we are just fortunate through the help of the viewers na naging YouTube partner kami. And hindi rin kasi naman madali. It's not easy to win over the viewers talaga sa subscribers. So, it's not easy po. So, buti na lang nagawa talaga namin with huge amount of effort that we put in talaga. Long hours of editing, and then yung pagbablog hindi rin madali. So, yung pag learn how to shoot, ganun. So, while nagbablog kami, may mga arguments din kami ni Allison kung paano, pero eventually ako yung talaga ang nagde-decide sa vlog namin kasi ako naman lang kasi ang nagbibigay talaga ng mas malaking time at effort sa channel namin. Malapit na. So yun, punta kami mamaya doon sa accountant. So it's not bad talaga na may YouTube channel, although may disadvantages din kasi pag if you show too much or small chunk of your life, of your personality sa social media talaga, especially YouTube, sometimes people would judge you based on what you show on your channel, on your social media, and sometimes baba ang tingin ng mga tao sa'yo, and we have experienced that kasi feeling nila alam na nila kung ano ka, hanggang dyan ka lang, hanggang ganun pa, pero hindi na namin pinapansin yun. Before, pinapansin ko talaga sa ego ko na rin siguro, sa pride, pero ngayon hindi na. And kasi we realized na kanya-kanya tayong problema sa buhay. No life is better than the other talaga. May problema kasi lang, iba-iba lang type. Kung ibang tao problema is pera, may ibang tao naman na pamilya, yung relationships, pamilya yung problema. May pera pero pamilya or relationship. So kanya-kanya lang. So kahit na i-judge ka, don't take it personally talaga, kaya the ones that are judging you are problematic also in their own ways, in their own lives. So may problema din yan. So we sometimes people with that are unhappy or problematic talaga, mas madali yang mag-point out sa mga faults, yung mga problems sa ibang tao, mainly na rin to feel better about themselves or matabunan yung faults din nila. So yun nga, there are times talaga na gusto na namin huminto sa YouTube, especially pag nakakabasa ka ng mga derogatory na comments talaga, and hindi talaga maiwasan yan. Nandyan talaga mga tao na ganyan. So although we do not welcome it, but pinapabayaan na namin. Although sometimes talaga nag-comment din ako, nag-reply din ako, pero
most of the time. Kasi may lahat ng tao may problema talaga. May faults, may problema. Different types lang. Kung ito yung faults namin or problema namin, ibang tao, iba naman faults ito mga problema, so hindi namin pinapansin na talaga. So yun nga, isa yun sa mga disadvantage ng having a YouTube channel. And ang advantage din, yung mga road trips namin, kasi nga yun talaga yung lifestyle namin. Although medyo magasto paminsan-minsan, pero yun ang that's what makes us happy talaga. That's what makes us closer as a family talaga. So yung mga road trips talaga namin. So yun, and nagpapakita din naman ng information about a place, about the processes or the way of living sa isang place. So yun noon ang channel namin talaga. Yung day-to-day living dito, yung paano manirahan dito sa US. So yun, pa-file namin mamaya, included yung kuha namin. So hindi kami yung mayaman dito, sana sa future. Pero ngayon hindi po, konti lang po kita namin. And ito lang nga yung isang hobby na namin ito as a family. So yun, babalik muna ako sa bahay namin kasi ihatid pa namin si Jansoy. So nandito na kami sa bahay. Galing na kami doon sa accountant, na file na namin. Ito pala si Jansoy. Matutulog na kami na few minutes. Yan, kapajama na. Say hi to the vlog. So yun nga pala, last year sa pag-file ng tax may nabayaran kami, and then ngayon naman medyo malaki-laki din. So yun nga dito po, pag mataas ang oras mo sa trabaho, malaking sweldo, pero malaki din ang tax. Aabot ng thousands ang mababayaran sa tax annually. So yun ang dapat talagang gawin, i-increase mo yung 401k mo contribution, or lakihan mo yung, sabihin mo sa HR na lakihan yung deduction mo ng tax kada buwan-buwan or kada sweldo. So para hindi ka ma-surprise pagdating ng filing ng tax. So pag malaki yung pinabawas mo kada sweldo mo, either may rebate ka or maliit na lang yung pabayaran mo annually. So yun, so lesson learned. So yun, matutulog muna kami. May lakad kami bukas. So yun, say good night. Night. Say thank you. Thank you for watching. So yun lang muna vlog namin ngayon. Thank you all for watching. God bless you all and stay safe.